nagtitimpi, pero halatang galit na si Senator Ping Lacson. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. At sino ba naman ang hindi magagalit dito kay Jaime Marcos? Yung mga pinagdadadakdak niya, walang basihan. Pag-usapan natin ngayon, itong ginawang mga komento nitong si Jaime Marcos laban dito sa Blue Ribbon Committee. Particularly, yung ginagawang pag-handle ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Alam nyo, gaya ng sinabi ko sa aking nakaraang episode, halos 95% ng mga politicians dito sa atin, itong mga politiko na to, walang pakinabang at karamihan sa kanila, mga korap. Yun yung sinasabi ko na pinag-aaksayahan natin ng pera ang mga politikong ito, pinasisweldo natin, pero wala naman silang pakinabang sa ating bayan. Walang pakinabang sa ating mga mamamayang Pilipino. Gaya nitong si Senator Jaime Dada Marcos. Wala itong ginawa kundi magdada. Puro dada. At ang pinakamasaklap na nangyayari para sa ating mga mamamayang Pilipino, dito sa mga politicians na to, dito sa mga dapat mga public servants sila, ang pinakamasakit sa ating mga mamamayang Pilipino, pinapasweldo mo na itong mga ito, daan-daang milyon ang budget dito kada taon, pagkatapos, wala silang pakinabang, ang kanilang pinaggagawa ay suportahan lang itong mga Duterte. Anong pakinabang ng mamamayang Pilipino doon? Ang trabaho nyo, yung sinumpaan nyong trabaho, poprotektahan nyo ang mamamayang Pilipino, poprotektahan nyo at ididepensa nyo ang konstitusyon. Ididepensa nyo ang mamamayang Pilipino laban sa anumang korupsyon. Ang kapakanan ng mamamayang Pilipino ang dapat inuuna ninyo. Yan ang sinumpaan nyo sa tungkulin ninyo. Pero anong ginagawa ng mga to? Wala silang ginawa mula sa paggising sa umaga hanggang siguro doon sa pagtulog nila at nananaginip na sila. Wala silang ginawa kundi protektahan, ipagtanggol ang mga Duterte. Ipagtanggol itong si Sara Duterte. Ganyan itong ginagawa, lalong-lalo na itong si Jaime Marcos. Bukod sa baba ay bukod sa dada. Wala na siyang ginawa kundi protektahan itong si Sara Duterte. Yan ba ang trabaho nyo? Hindi ba trabaho nyo papanagutin ninyo yung mga taong merong mga dapat sagutin sa batas? Yung merong accountability. Katulad nga nitong si Sara Duterte. Meron siyang dapat i-account. Meron dapat siyang sagutin sa bayan. Dahil nga doon sa perang nawawala. Kahit na 125 million yan as against billion ngayon na nawawala daw na pinagnanakaw na mga karamihan din kakampi nyo. Oh my God! Kahit na maliit yan, kahit na 10 piso lang yan, kung yan ay hindi sa kanya at ninakaw niya, pag nanakaw pa rin yan. Jaime Marcos. Narinig ko rin yan, sinasabi ni Congressman Irice na bakit daw natin pag-aaksayan ng panahon, itong impeachment ni Sara Duterte, samantalang ang nawawalang pera sa atin ngayon ay bilyon-bilyon. Mr. Congressman, uulitin ko sa iyo, kahit na 10 piso lang yan, kung yan ay nakaw, pag nanakaw pa rin yan. Siya ay isang accountable na opisyal ng gobyerno na dapat siyang managot. I-account niya yan ng tama. Accountability niya yan, kahit na 125 million lang yan, ang bintang sa kanya, ninakaw niya rin yan. At ang masaklap nito, inuubos lang yan sa loob ng 11 days. Paano na lang kung maging presidente yan? Gaano kalaking pera ang kayang ubusin yan sa loob ng 1 taon?
at sa loob ng 6 na taon kung magiging presidente yan na ipinagtatanggol mo. Ngayon, balikan natin itong si Baba, si Dada. Wala siyang ginawa kundi pati itong budget ng 2026 ay kinikriticize niya. Na kung saan, member siya ng BICAM, Bicameral Conference Committee. Kaya pikon na pikon sa kanya itong si Senator Ping Lacson. Sabi nga ni Senator Ping Lacson, ang dami niyang ginagawang pag-criticize, ang dami niyang ang dami niyang pinagsasabi against the budget. Kesyo tinadtad lang daw yon at ginawang giniling pero pork pa rin yun. Bakit nga naman hindi mo hinarang doon sa BICAM? Miyembro ka pala ng BICAM. Anong pinagagagawa mo doon? Ngayon, inaantay mo lang na ma-approvean yung budget tapos mag-criticize ka. Kinikriticize mo, isa ka dyan sa mga umupo dyan sa BICAM. Pikon na pikon sa kanya sa Senator Ping Lacson dahil sa mga pinagdadadada niya, pinagbababa niya, lalong-lalo na sinabi niya na yung daw Blue Ribbon Committee na pinamumunuan nitong si Senator Ping Lacson ay sila daw ay pinipigilan magsalita. Doon napikon ng todo itong si Senator Ping Lacson. Ang sabi nga ni Senator Ping Lacson, ano yung pinagsasabi mo na pinipigilan kayo magsalita? Hindi ka nga nag-a-attend. Hindi ka nga daw nag-a-attend ng hearing. Paano kang pipigilan? At tama itong si Senator Ping Lacson. Pinapanood ko yan tuwing may Blue Ribbon Committee hearing. Talagang stricto siya doon sa oras na ibinibigay niya doon sa mga nagtatanong. Stricto siya. Tama nga naman yun Kasi kung hindi mo gagawin yan at meron kang papaboran, kitang-kita ng taong bayan yan. Kitang-kita ng mga kapwa mo senador na may kinikilingan ka. Nakita ko yan, talagang stricto siya pag 5 minutes, 5 minutes. Kung 2 minutes, 2 minutes. So itong sinasabi ni Senator Amy Marcos, hindi totoo, napanood ko yan. Itong si Senator Amy Marcos kasi, alam naman natin, talagang inaamin niya. Supporter siya ng mga Duterte ever since. Diba? Umabot na nga siya doon sa sasabi niya na drug addict yung kapatid niyang presidente. Para lang ipagtanggol itong mga Duterte. Ganyang klaseng tao ito. Yan ba ay pagkakatiwalaan ng mga taong bayan? Ang isang taong katulad yan na gustong umakyat at kumandidato sa mas mataas na pwesto. Kaya niya ginagawa ito. At pangalawa, yun ang nga sinasabi ko, itong mga pinaggagawa ng mga DDS, itong mga supporter ng mga Duterte, walang ibang lumalabas sa bibig nito kung hindi mga propaganda. Para po doon sa mga kababayan natin na hindi masyadong naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng propaganda. Ang propaganda po, ang layunin lang nito, siraan yung kalaban at i-promote, puriin yung kakampi. Ganun po ka-basic. So, ibig sabihin, ang ginagawa nitong mga DDS na to, katulad nitong si Amy Marcos, siraan ng gobyerno kahit na, kasi ang propaganda ganito kahit ano ang gawin mo diyang mabuti, kahit na kapuri-puri ang mga ginagawa mo, sisiraan pa rin kita. Kakampi niya, kahit na ano pang masamang ginagawa nito, kahit na magnakaw ito, pumatay ito ng tao, pupurihin niya yan. Hahanapan niya ng butas, hahanapan niya ng katuwiran yung pinagagawa niyang mali. Ganun po ka-basic. Ganun po ang layunin ng propaganda. At ang ginagawa nitong si Amy Marcos, ganun po, propaganda. At itong mga kampo nila, itong kampo nila Sara Duterte, ang mga lumalabas sa bibig po nila, propaganda lahat yan. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Uulitin ko, kahit na anong gawin pang kabutihan ng kalaban nila, yung gusto nilang pababain sa pwesto, in this case, yung si PBBM, kahit anong gawin ni PBBM, sisiraan nila yan. Yan po ang propaganda. At ito namang kabila, sila Sara Duterte, kahit na gawin pa nila ang lahat ng klase ng pagnanakaw, lahat ng klaseng kasamaan, lahat ng klaseng pagpatay, hahanapan pa rin nila ng katwiran yan. Pupuriin pa rin nila. Ganyan po ang propaganda. So ngayon, alam na natin propaganda. Itong si Amy Marcos, napikon na nga si
Senator Ping Lacson nung pinepersonal na siya. Sinasabihan na hindi nga raw nakakapagtanong itong mga side nila Amy Marcos na hindi totoo dahil napapanood ko yan. At kitang-kita yung inis at galit talaga nitong si Senator Ping Lacson. Kaya talagang sinagot na niya. Sir, may sinabi... Bibigyan ko lang kayo ng isang example kasi siya naman ang nagbuklat nito. Sinabi niyang giniling, tinadtad, Ay, mayroong sir. pork. Apo. No, si Senator Amy. Meron siyang allocable doon na 2.5 billion pesos doon sa NEP, sa Cabral Files. Meron din siyang napasama kasi burado na yung allocables, yung sa NEP pa lang yun eh. Pero pagdating sa insertion, paglabas sa BICAM, at ito yung na-enrolled bill, yung iba naman na for later release. Pero si Senator Amy, meron din doon. Kung di ako nagkakamali, kung di 2.5, nasa 3.5 billion. At yung for later release niya, may mga na-release doon. So, yun nga yung gusto kong banggitin din na siya yung nag-iingay na tahasan na pinikriticize niya yung budget ng 2026, yung Yes, sir. napirmahan. Sinabi niya may tatad ng pork, may giniling, may tinadtad pero pork pa rin. Eh siya nga yung kung ganyan ang definition niya ng pork, siya nga yung merong pork eh. So wala sa moral ascendancy para i-criticize. Una-una member siya ng BICAM. Apo. Bakit hindi siya ba't hindi siya nag-raise ng issue nung nasa BICAM na, oy, tatad ng pork ito. Wala naman tayo narinig sa kanya. Pero nandun siya sa BICAM. Pangalawa, ang hindi ko matanggap yung criticism niya sa Blue Ribbon Yan. Committee. Apo. Na sinasabi niyang pinagbabawalan daw ang mga miyembro. Hindi ko alam kung sino sinasabi niya nagbabawal. Ako ba yon ang nagbabawal? O Malacanang ba nagbabawal? Na hindi totoo. Kasi iba ng halimbawa bang mayroong kilala niyo naman ako. Hindi naman ako mai-influensya kung sabihin wag niyong idawit si Speaker Romualdez. Katunayan, nababanggit niya si Speaker Romualdez pero wala ring magagawa ang Senate Blue Ribbon kasi di ba sinabi ko kung saan kami dadali ng ebidensya, Apo kayo. doon kami pupunta. Wala naman talagang direktamente nag-implicate kay Speaker Romualdez kundi si Gutesa. Si Gutesa naman nawawala. Kung si Gutesa sumulpot lang sa DOJ o sa Ombudsman o sa ICI pagkatapos ng pagdinig sa Blue Ribbon at ito'y sinumpaan niya rin, inaffirm niya ang kanyang tinestify sa Senado, doon niya na in-implicate niya si Speaker Romualdez at Yes, yung si Saldico at yung sino-sino pa. Sana buhay na buhay yung kaso against si Speaker Romualdez. Ang problema, sumulpot siya minsan tapos nawala na siyang parang bula. At hindi naman ito sinumpi na siya o inimbita siya ng DOJ, ng ICI, Ombudsman, hindi naman siya sumipot. Katunayan hanggang ngayon nawawala siya. Apo. Sir, Pero yung siya buti na- nabanggit ni Senator Yes, kasi oo. dalawa po yung punto nga ni Senator Amy. Number one is yung sa Blue Ribbon Committee na binawalan daw sila na magtanong Magungkat ng o magungkat ng mga involvement, involvement ni Romualdez at ng iba pang matataas na opisyal sa Malacanang. Tapos yung sa budget na naginiling budget. So yung sa Blue Ribbon hearing, ang intindi ko ho dun sa mga sinabi niya doon po sa kanya vlog ay napipigilan sila sa pagtatanong dahil sasabihin, 10 minutes ka na o wala ka ng oras. Sa ganung pamamaraan. Alam mo, napipigil. in-extend ko na nga yung 5 minutes. Minsan ginagawa kong 10 minutes kasi minsan napakarami nagtatanong. Kasi kung papabayaan mo na hindi mo lilimitahan yung oras, discipline ang tawag doon. Kung hindi niya naiintindihan, meron tinatawag na disiplina. Kung papabayaan natin, merong hindi makakapagtanong. So basta sir, Diba? Meron naman second round. At saka unang-una, paano niya masasabing pinagbabawalan? Hindi naman siya nag-a-attend ng hearing. Pero yun nga po, Ano pinanggagalingan niya na pinagbabawalan siya Apo. o sila? Apo. Pero Senator Lacson, sa palagay niyo po sa inyo pong tingin, bakit po ito ginagawa ni Senator Amy Marcos? Although, obviously, dahil po siya po'y kaalyado ni Vice President Sara Duterte, may iba pa ho ba kayong nakikita na rason kung bakit niya po nasasabi itong mga ito? Baka gusto niya mag-apply ng miyaw-miyaw na Senado. ano ibig sabihin nun sir? Kung ano na sinasabi niya eh. Parang ba gusto niya maging counterpart? Ayaw namin magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senate pero parang mayroon gusto mag-apply. Ang ganda suggestion ni ni Senator Ping. Tama ba 'yon? Paring Edmond Peña at paring Ed Peña. Okay ba kayo doon sa suggestion ni Senator Ping Lacson na itong si Amy Marcos ay mag-apply na miyaw-miyaw? Mag-apply na lang sa miyaw-miyaw sa Senado para siya ang original na miyaw-miyaw sa Senado. Total, meron na namang version doon sa lower house. Itong mga kumpare ko na to, itong si kumparing Edmond Peña at kumparing Ed Peña, mga magigiting na kabitenyo rin ito tulad ni Senator Ping Lacson. Mga tagahanga tayo ng mga yan. Mga magigiting na kabitenyo. So ngayon, meron na tayong bagong hinahangaan na miyaw-miyaw diyan sa Senado. Si Senator Amy Marcos. Palakpak. Ayos.
Parang inis na Parang inis si Kiko sir. Barzaga, ganun po ba yung peg, Ito, ano Senator? sinasabing walang kawawaan eh. Alam mo, ako meron akong nasabi ko na ito na the best response to nonsense is silence. Pero pagka nangiinsulto na, hindi mo na rin pwedeng i-disregard. Iniinsulto niya yung Blue Ribbon. Ina-undermine niya yung integridad ng komite. Na komite na member din naman siya doon. Bakit hindi siya mag-attend? At tanungin niya, kung meron siyang ebidensya, laban kung kanino man, ilabas niya. At i-appreciate namin yon. Bibigyan namin siya. Kung gusto niya, dadagdagan ko yung kanyang 10 minutes. Kung masyadong marami siyang ebidensyang hawak. Pero wag niya siraan yung komite na pinamumunuan ko at pinabibilangan ng halos lahat ng members ng Senado. Unfair sa amin yon. Napaka-responsable ng kanyang ginagawa. Baseless yung kanyang sinasabi at saka untruthful, kasinungalingan. Never ko siyang kinausap para sabihin sa kanya, huwag kang magbanggit kay Speaker Romualdez, huwag kang magbanggit ng maski kaninong tao. Noong una hindi nga siya nag-a-attend eh. Anong sasabihin niya na pinagbabawalan sila? Ayan yung sagot ni Senator Ping Lacson. Kaya nga, pati yung pag-criticize nitong si Amy Marcos doon sa budget, doon sa GAA, na sinasabi niya ang dami raw mga lihim pa rin na budget na naisaksak dyan. Na yung pork daw, tinadtad lang, giniling daw, pero pork pa rin. Isipin niyo yan, ha? Pero miyembro siya ng BICAM. Dapat na ando doon siya. Kung nakita niyang mayroong problema, dapat hinarang na yan. Doon dapat siya nag-ingay. Bakit ngayon siya nag-iingay nung meron ng budget? Yun po ang trabaho ng propaganda. Hahayaan niya na makahanap siya ng mga butas, kahit na miyembro siya, hinayaan niya siguro, pinabayaan niya lang, hindi siya umimik doon, dahil iniisip niya, meron na naman siya nakikitang bala para doon sa propaganda nila. Ganyan po ang pinagagagawan ko si Amy Marcos. Kaya pikon na pikon si Senator Ping Lacson na alam naman natin. Doon sa 95% na sinasabi ko, tansya ko lang yan, baka mga more than 95% pa. Yung sinasabi kong walang pakinabang ng mga senador at mga corrupt na senador. Hindi lang senador, mga corrupt at walang pakinabang na mga politiko, whether lower house yan or Senado or kahit na sa local government. At iba't iba pang mga agencies ng gobyerno. Tingin ko ganyan na rin po. Kung hindi 95 ay baka lagpas pa, 95 or more % ay corrupt na mga opisyal ng gobyerno. Doon nga sa issue na sinasabi ni Amy Marcos na yun daw pork ay tinadtad, giniling, pero pork pa rin, may participation siya ron eh. Sinabi nga ni Senator Ping Lacson, miyembro ka ng BICAM. Bakit hindi ka doon nag-ingay, hindi ka doon umimik? Pwede niya naman questionin during the BICAM. Pero hindi niya ginawa. Kasi nga, kailangan niya magkaroon ng mga bala pag umaandar na naman yung kanilang propaganda. So ito mga pinagdadalal niya sa television, sa mga interview, gustong-gusto niya yan eh. Dahil ang pagsasasabi niya, ang mga ilalahad niya dyan, puro mga propaganda. Na ikabubuti ng kanyang Sara Duterte at ikakasama ni PBBM. Yun po ang purpose, yun po ang objective ng mga gumagawa ng propaganda. Paigihin yung side nila, pasamain yung kabilang side dahil sila ay may mga ambisyon na tumakbo na mas mataas na pwesto sa susunod na eleksyon. Pero wag na po nating pabayaan mangyari yan. Ang kailangan natin ay yung katulad nitong si Senator Ping Lacson na hindi nadudungisan ng kamay sa pagnanakaw. Tandaan po natin yan. Iilan-ilan na lang po ang mga politiko natin, iilan-ilan na lang po ang mga public servant natin na hindi nababahiran ng pagnanakaw ang mga kamay. Kaya suportahan po natin ang katulad ni Senator Ping Lacson, ipagtanggol natin at sa pagdating ng mga panahon na haharap na naman itong mga politiko na to sa atin para kumuha ng boto, wag na po natin iboto ang mga katulad ni Senator Amy Marcos, nitong sila Sara Duterte at mga kasamahan nila na puro may dungis ang kamay. On the other hand, itong si Senator Ping Lacson, kailangan po ng bayan. Si Senator Ping Lacson po, ever since hindi tumatanggap ng pork barrel. At ang alam ko, marami siyang dinidecline na mga privileges, especially mga pera, mga financial privileges diyan sa Senado.
hindi niya kinukuha, hindi niya tinatanggap. Kaya mga kapatid, mga kababayan, mag-isip-isip tayo. Sa susunod na eleksyon, wag na po natin iboto yung mga dumidepensa or yung mga tao, yung mga senador, yung mga politiko na idinidepensa yung mga magnanakaw. Wala na po tayong katapusan dito. Wala na po tayong pag-asenso kung sa susunod na eleksyon na naman, ang mga mananalo ay mga magnanakaw pa rin. Ipagdasal natin na magtuloy-tuloy ang investigasyon, makulong lahat ng mga dapat makulong na mga magnanakaw. Sa akin, yung ginagawa ni Senator Ping Lacson, kontento ako dyan. Hindi rin ako naniniwala sa sinasabi ni Egay Erice na dinadivert nila or meron silang Senator Ping Lacson ay hihinto na, Senator Ping Lacson ay may mga pinoprotektahan. Wala po akong nakikitang ganun. Itong si Senator Ping Lacson, dahil sa kanyang systematic na pag-iimbestiga, inuunti-unti niya at sumusunod lang siya doon sa ebidensya na nakukuha niya. Ganun po yun. Kaya hindi rin totoo yung sinasabi ni Egay Erice na bakit daw iniiwas kaila ganito, iniiwas kaila ganon, lalong-lalo kay Romualdez. Wala ngang ebidensyang lumalabas. Wala ngang witness na lumalabas. Anong gagawin ng Senator Ping Lacson? Ngayon, kung meron kayong ebidensya, Amy Marcos, kung meron kayong ebidensya, Erice, dalhin nyo kay Senator Ping Lacson. Pag hindi niya ginawa ng aksyon, doon kayo magdada. Doon kayo mag-ingay. Pero hanggat hindi kayo nakakapaglabas ng ebidensya, kung hanggat hindi lumalabas ang mga ebidensya, hanggat wala mga witnesses, katulad ng mga witnesses na unang lumabas, na pinagtuturo na itong sila Bong Revilla, itong sila Jingo Estrada, sila Joy Villanueva, Chis Escudero at iba pa. Walang magagawa itong si Senator Ping Lacson kung walang mga ganyang ebidensyang or walang mga witness na lalabas at walang mga ebidensya. Ngayon, kinikriticize nyo si Senator Ping Lacson na iniiwas yung pag-iimbestiga kay Romualdez at ganoon din ang sinasabi ni Amy Marcos. Kayo ang maghanap ng ebidensya. Dahil wala nakukuha ebidensya si Senator Ping Lacson eh. Hindi naman siya pulis hindi naman siya NBI, hindi naman siya pulis na para siya pumunta, mangalap kung saan ang mga ebidensya. Hindi niya trabaho yon. Ang ginagawa niya lang, doon siya pupunta kung saan siya dinadala ng ebidensya, saan siya dinadala ng mga witnesses na lumalabas at pumupunta sa committee niya. Malinaw po ba, Senator Amy Marcos at Egay Erice, Congressman Egay Erice? Huwag kayong basta-basta mag-criticize para lang kayong malagay sa limelight, para lang kayo ma-interview sa television. Dahil si Senator Ping Lacson, ginagawa niya ng tama ang trabaho niya. Ididepensa natin yan dahil nakikita natin totoong tao, totoong public servant itong si Senator Ping Lacson. Hanggang dito na lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button, paki-share na rin po sa ating mga kakilala, kaibigan ang ating episode ngayon. At pwede po tayo mag-comment, dito natin masagot ang inyong mga comment. Thank you so much ladies and gentlemen at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo. I could never say